You even said that Inday Sara is not important. Ang dami mo ng kabalastugan na sinabi eh. 2023 pa lang, nung simulang-simulan yung binanatan si Inday Sara tungkol sa confidential fund, papaalala ko lang sa'yo, Bongbong Marcos, that you can actually stop the issue on confidential fund, but you chose not to. Ikaw dapat yung pumigil dyan sa issue ng confidential fund na yan eh, because yung pera na na-request ni Inday ay pera sa budget mo, naambunan mo ng confidential fund yung opisina ni Inday, at in-approve mong tang-ina mo ka. Ikaw ang nagbigay ng pera sa opisina ni Inday Sara para dyan sa confidential fund na yan noong 2022, yung 125 million na yan, at wala kang sinabing kahit ano. At ang ginawa mo, hinayaan mo ng hinayaan na magpista ang mga anti-Duterte, ang mga CPP, NPA, NDF, ang mga pink na gamitin yung 125 million na yan at gumawa sila ng buong universe dyan sa 125 million na yan. Ni hindi ka man lang kumurap kantang hinamukha. Anyway, so yun na nga, okay, tapos na tayo dun sa WRN survey. And yun yung pasakalye ko dun sa ano, no, sa bloodbath nga na sinasabi nito ni Inday. At yung peace offering ni Bongbong Marcos. Kagabi, I spoke about this dun sa quick live ko nga sa TikTok. There is no space for me for reconciliation. And I don't think Inday would have a space for reconciliation as well. And ano no, yung sabi ni Vince, Ma'am Joey, yung parents ko ayaw kay Duterte kasi sabi nila maka-China daw mga Duterte. Sabi ni Vince, and and ayun, paalala, wag malilito ka balig kasi parang maka-China, and anong harm yung binigay nito sa Pilipinas? Kung kunwari sabihin na natin na nagkaroon ng transaction si PRRD sa China, ano yung harm na dinala nito sa Pilipinas? 'Di ba? Paalala, wag malito, kabaligtaran lagi sinasabi ni Marcos sa ginagawa niya. Pag sinabi makikipagbate, meaning makikipag-away. Ayun, okay. Nag-o-offer ng peace nag-o-offer ng reconciliation hand si PRRD, si Bongbong Marcos sa mga Duterte. Dahil ayaw daw niya ng kaaway, ayaw daw niya ng ganyan. I wrote about this earlier today. Sabi ko nga, yung pagkain ni Bongbong Marcos ng humble pie, it's not about him being humble. The circumstances brought him to that situation na wala siyang choice kundi kumain ng humble pie. 'Di ba? Wala ka ng choice eh. Wala ka ng choice. The result of the election is a referendum. Ayaw na ng mga tao sa yung putang ina mo ka. Galit kami sa iyo. At marami kami. Ngayon, kung hindi ka nasampal ng katotohanan, I don't think you're going to think about reconciliation. You even said that Inday Sara is not important. You even said na ang tawag dito na ang dami mo ng kabalastugan na sinabi eh. 2023 pa lang, nung simulang-simulan yung binanatan si Inday Sara tungkol sa confidential fund, papaalala ko lang sa'yo, Bongbong Marcos, that you can actually stop the issue on confidential fund, but you chose not to. Ikaw dapat yung pumigil dyan sa issue ng confidential fund na yan eh, because yung pera na na-request ni Inday ay pera sa budget mo, naambunan mo ng confidential fund yung opisina ni Inday, at in-approve mong tang-ina mo ka. Ikaw ang nagbigay ng pera sa opisina ni Inday Sara para dyan sa confidential fund na yan noong 2022, yung 125 million na yan, at wala kang sinabing kahit ano. At ang ginawa mo, hinayaan mo ng hinayaan na magpista ang mga anti-Duterte, ang mga CPP, NPA, NDF, ang mga pink na gamitin yung 125 million na yan at gumawa sila ng buong universe dyan sa 125 million na yan. Ni hindi ka man lang kumurap kantang ina mo ka. Tinanggalan ng budget si Inday noong 2024.
Pinagbubura ang kanyang mga confidential fund. Well, Inday did not request for the confidential funds anymore. Tinapyas ng tinapyas ang budget ni Inday, wala kang ginawa. Binabalasubas ng asawa mo na si Lisa Marcos si Inday, wala ka ding ginawang tangina mo ka. Diba? Pagkatapos, so anyway, habang figure out ni Kamoisture ang kanyang audio, tatapusin ko lang itong galit ko dito kay Bongbong Marcos. Ayan. Dumating na sa punto na pati yung mga empleyado ng Office of the Vice President hinaharas na ng legislature. Okay? Remember, the Office of Inday Sara is within the Executive Department. BBM can always say, please stop the hearing. I do not authorize Inday Sara to attend the hearing of the Congress anymore. If you have any problem, just file a case against Inday Sara. But I'm not authorizing her to attend all the hearing of the Good Governance Committee, yung kay Joel Chua. Did Bongbong Marcos did he do something like that? He didn't. Hinayaan niya mabilad sa putikan at sa arawan si Inday Sara ng mag-isa. 'Di ba? Hinayaan niya magbilad. Ngayon, dumating na tayo dun sa punto, okay, na kinulong na yung mga empleyado ni Inday. Dumating na tayo dun sa punto na si Inday galit na galit at kailangan niya ng i-reveal na binabalahura ninyo ang budget niya sa DepEd. Hindi pa kayo nakontento, kinidnap nyo pa yung tatay niya. Pagkatapos, all of a sudden, you want to say na ayoko na ng gulo, 'di ba? Ayoko na ng gulo. Gusto ko na ng stable na bansa, ganyan. Putang ina nyo pala. Yan din yung sinasabi namin sa inyo 2023 pa lang. Huwag niyong pakialaman si Inday dahil si Inday ay binoto naming mamamayan. 'Di ba? Nakinig ba kayong mga putang ina nyo? Hindi. Hindi kayo nakinig. Tuloy-tuloy kayo doon sa panggagago at gawing main event parate ang mga Duterte. Lahat ng mga pinagagagawa ninyo, basta ikasisira ng mga Duterte, yun ang focus ninyo. Tapos ngayon, biglang ayaw mo na ng gulo? Matapos mong pigain lahat ng mga Duterte supporters, matapos nyo kaming, even the vloggers, mga Duterte vloggers, gigil na gigil kayo. Tapos sasabihin mo, biglang ayaw mo ng gulo? Sabi ko nga kagabi, I vote for for BBM in 2022. Isa ako sa mga disappointed at frustrated. Ikaw BBM, I started having trust with you. 'Di ba? I started as someone na merong confidence sa mga pwede mong gawin dito sa gobyernong to. 'Di ba? Inubos mong walang hiya ka. Inubos mo yung kahit anong paghuhugutan ko ng confidence na tama ang gagawin mo dito sa bansang ito. Okay? Pagkatapos ngayon, gusto mo ulit na magkabati-bati? Gusto mo ulit na merong unity bridge ulit? Tapos sasabihin niya, I am not the one who burned the bridge, ganyan-ganyan. Nung iniwanan niyo si Inday Sara sa ere, dun sa budget niya, you already burned the bridge, asshole. Anong akala niyo sa unity bridge, Lego? Pwede mo lang i-disassemble, tapos i-assemble anytime na gusto mo? 'Di ba? Gago ka ba? So, yun yung nakakaloka dito, no? So parang sa akin, yung sasabihin ni Bongbong na hindi gusto namin ng bati-bati, tapos inayunan pa siya nito ni Chis Escudero na cupbearer ni Lisa Marcos. I mean, Chis Escudero, you have no value anymore. Nakita na namin ang kulay mo, no? Nakita na namin wala ka ng value. Okay? Footrag ka lang ni Lisa Marcos. Footrag ka lang ni Lisa Marcos. So ngayon, kung kunwari makikipagbate o yung makikipag-reconcile, ganyan. Ganito yan, BBM. Para isipin ng mga tao na pwede kang pagbigyan sa reconciliation. Hindi kami po pwede sabihin na salita-salita lang, statement lang. 'Di ba? If you are sincere with what you want, yung sincere ka sa reconciliation, reconciliatory gesture mo, you have to do something. 'Di ba? Number one, you undo all the damages that you have done in this country.
undo all damages. Magagawa mo ba yan? Syempre, hindi mo naman magagawa yan eh. Wala nang huli na ang lahat. Said na yung pera ng bayan. Diba? Wala kang ano dyan, wala kang ano. Hindi mo na mare-reverse yan. Ngayon, you have an opportunity. You can bring PRRD home. Bring PRRD home and listen to your ate. Makinig ka kay Amy. O eh, di ba pinitpit ni Amy yung bayag mo dun sa, ano, tawag dito, sa hearing niya on foreign relation. Makinig ka sa ate mo. I-repudiate mo yung pinaggagawa ni Boying Rimulya, ni John Vic Rimulya, nila Canilaw, ni Marbil, ni General Torre, i-repudiate mo lahat ng ginawa nila and hold all of them accountable. And maybe after that, we may consideration pa lang to ha, we may consider whether or not you are really, you are really true to your words or not. Naka 3 years na siya pero teka. Ano yan? Joey discussed things based on evidence daw ng impeachment but he signed impeachment of Corona. Pink can swing either way. So, hindi ko masyadong binibigyan ng ano yung salita niya. Yung parang ang problema kasi kay Pink, parang pag nagsalita siya, kala mo ang dangal-dangal eh. 'Di ba? Kung magsalita kala mo ang dangal-dangal, pero yung actions niya, he's the one who sponsored the resolution number 10. Pagkatapos yan, based on evidence. But what did you do to Corona, 'di ba? So yun. So ngayon sa akin, pagbalik lang tayo dito kay natakot kayo that Inday Sara is not going to back down. Natakot kayo that despite everything that you have done against Inday Sara, she was still able to rally the Duterte supporters. She was still able to maintain the highest the confidence from the people. After everything that you have done, bilyon-bilyon ang mga ginamit ninyo sa mga politiko para itumba ang mga Duterte sa Davao, sa Quadcom, sa Tricom, at doon sa Committee on Good Governance and Public Accountability, pero hindi nyo pa rin nabura si Inday. So, itong statement na to ni Bongbong Marcos is actually a statement of defeat. Inaamin niya na natalo siya. Ganon. Ngayon, ang problema dito, ginalit nyo na si Inday ng bongga. Kaso si Inday, hindi siya yung tipo na she's gonna go back on her word eh. Magbabago yung desisyon niya kapag nag-offer kayo sa kanya ng ganito, ganyan. May nagsabi nga na baka naman makipag-reconcile si Inday pagka ginawang House Speaker si Pulong Duterte. Ganon. Kasi di ba float ni Inday yung idea na yan na si Pulong baka gusto niya mag-House Speaker, ganyan. Float niya yung idea na yan. Ang dating naman sa akin, si Inday kasi hindi siya yung ganon na parang you give, di ba meron siyang statement si Inday, yung sinabi niya, hindi niyo ako matatakot, hindi niyo ako mabibili. So I don't think Inday is the type of person na pag i-share mo yung power sa kanya, hindi, bibigyan ka na namin ng ganito ng kapangyarihan. Ayan na, si ay magiging House Speaker, gagawin na House Speaker si Pulong Duterte. Ganyan. Para bati-bati na tayo. I don't think Inday is going to do something like that na yung naghahanap na talaga ng dugo si Inday eh. And I don't think nakakalimutan niya yung ginawa ng administrasyon na to kala Attorney Zulaika, dun sa mga empleyado niya doon, sa tatay niya, sa mga kapatid niya. The reason why Inday is so fierce against CPP and PANDF is because Inday Sara watched in her own eyes kung paano pinatay yung kanyang yaya. And that is the reason why she has this undying resolve, unshakable resolve, na ubusin ng CPP and PANDF. And
if you are if you are closely following the political events nung 2024, nung time na sobrang ginalit nila si Inday, yung talagang nagmumura si Inday sa galit. When she talk about kung paano binaboy ng Congress yung budget niya sa DepEd, kung papaano siya sinet up nila Lisa, ni Martina, tsaka ni Bongbong sa confidential fund, pati yung mga envelope, 'di ba? Yung time na sinasabi ng mga kakamping na parang, "Uy, parang naluloko na si Inday, yung talagang nandun talaga siya sa peak ng galit niya, no? Na a lot of kakampings na hindi naman tumitingin dun sa progression ng conversation, they would say, no, parang naluloko na yata si Inday, ganyan, ganyan. And they fail to understand na, huy, yung mga tao ni Inday, ginigipit na ng bonggang-bongga. Binaboy na nila yung pangalan ni Inday dun sa 125 million na yan na wala naman pa silang napatunayan kahit ano. 'Di ba? Binaboy nila ang budget ng DepEd. Pinakialaman nila mga trabaho ni Inday. Ang dami-dami nilang ginawa laban kay Inday that she has to say it. I mean, mas hindi regular, mas hindi normal yung ginawa sa iyo yon, yung mga ganung bagay na yon, pagkatapos hindi ka magagalit. Yun ang abnormal. Yun ang abnormal. And alam nyo, in December, I was able to have an encounter with VP Sara. And yun nga yung, nag-live kami kasama ko si Sas noon nung kinukwento ko yung nangyari doon sa conversation namin ni Inday. Nang sabi ko, ang tawag dito, with all the things happening her way, ang hirap ng sitwasyon niya kasi talagang inaano siya talagang pinagkakaisahan siya talaga di ba? Lahat, wala siyang kakampi. Lahat ng kakampi niya bumaliktad. 'Di ba? Lahat ng kakampi niya talagang iniwanan siya. And so I asked her, sabi ko parang sana po wag po kayong susuko. Ganun kasi at that time hindi mo pa alam parang ano ba to si Inday? Will she take the greater responsibility? Will she run as a president? Ganyan ganyan. Will she sacrifice herself for the country? Lalaban ba siya hanggang dulo? Ganyan ganyan. Hindi natin alam at that time. Alam lang natin galit siya. Pero hindi natin alam kung talagang lalabanan ba niya, tatanggapin lang ba niya to, magpe-presidente ba siya, ganyan-ganyan. And so I asked her, sana wag siyang sumuko na na kahit ganito yung ginagawa sa kanya, kinakawawa siya, sana wag siyang mag-give up kasi hindi ganito yung Pilipinas na gusto naming makita. Hindi ganitong Pilipinas yung gusto naming ipamana dun sa mga susunod. So, kumbaga parang I was low-key asking her na please lead us. 'Di ba? Yung ano mo naman kami, Inday, i-lead mo naman kami kung anong dapat gawin, ganyan. Kaya nga ako natutuwa ako nung pagbalik ni Inday galing Hague that she's making very decisive very very decisive actions on how to really fight back. Kaya natutuwa ako doon because this is the Inday that I want, the Inday who's going to lead us to a better Philippines. Ayun. Anyway, sabi ko nga noon, papaalala ko lang uli sa inyong lahat, sabi ko, importante sa akin yung importante sa akin yung mga teachable moments kasi to para sa mga bata. Na ang totoong matapang is the one is not going to back down dun sa kanyang principles. Biruin mo, pwede naman nang makipag-happy-happy si Inday dun sa budget Kung bibigyan siya ng cut niya, yung mga ganyan-ganyan. O di sige, happy-happy tayo. Sige, magpakasasa kayo sa budget ng DepEd. Hati-hati kayo, ganyan-ganyan. Basta may party ako. Ganyan. It could have been an easier route. But good governance is not negotiable for Inday. Honesty is not negotiable for Inday. Kailangan honest ka, kailangan tapat ka. 'Di ba? And sabi ko nga dun sa dun sa episode natin na yon nung December 2024. Sabi ko, it's very very important for me na yung mga maliliit na bata, they have someone to look up to. Na pag nakita nila si Inday, yan yung mukha ng matapang. Pinagkaisahan ng lahat, dinurog ng lahat, pero nanatiling matatag, nanatiling matapang, and she is fighting back. Yun ang gusto ko. Para sa mga pamangkin kong babae, sa magiging anak kong babae, sa mga future na bagets na Filipina, yan yung gusto ko. Hindi victim. Yun yung gusto kong babae, strong. 'Di ba? So yun, so ngayon, now, after all the things that they have done to Inday,
Pinaghandaan ni Inday ang impeachment niya. Sinabi niya, well, yung mga lawyers ko, gusto nila na, ang tawag dito, na i-junk yung impeachment, inalify yung impeachment, so hindi na magka-trial, ganyan-ganyan. But ako, I want a trial talaga because I want a bloodbath. Tangina, this is from a woman na in-impeach noong February 5. 240 legislators gang up on her. Come election, walang pera, walang makinarya. She's not even part of PDP, si Inday. 'Di ba? Kaya nga sabi niya nung nagkaroon ng dayaan pinakiusapan niya yung PDP na pamunuan. Yung yung sa bilangan, yung sa dayaan, ganyan-ganyan. Kasi hindi naman sa PDP si Inday So, we have a, Inday Sara, walang makinarya, walang pera, ganda lang ang pinanlaban, at nanginig silang lahat. Diba? It's Boying nag-a-apply ng Associate Justice sa Supreme Court. Si Boying, panibagong tactics naman, baka late kayo Marites, alarming yan. Talaga ba? Hindi ko alam to It's parang an honorable way to excuse himself sa lahat ng mess ng DOJ. Ayun. It's an honorable way. Kasi kaysa mag-resign siya or whatsoever, ganyan, pwede, well. Binalahura nila ang budget ni VP kasi according to her, hindi siya pumayag sa modus nila na yung budget for classroom na 10 billion, kalahati nun, kukunin ng certain congressmen at sila din ang mag-identify, yes. Na gano'n yan di ba yung interview niya, yung exclusive interview niya sa SMNI, she said that. Ayun. Partida, dinaya pa tayo. Yes, and alam nyo, sa totoo lang, kaya nga sabi ko, padiskartehin nyo si Inday. Padiskarte, doon sa plus 2 ni Inday, padiskartehin nyo siya. Kasi syempre, yung realistic niyan, yung realistic na sitwasyon dyan, I'm pretty sure si Inday, alam rin niya finactor in din niya yung mga dayaan dyan sa mangyayari sa eleksyon. You cannot be too ideal dun sa magiging resulta ng ng eleksyon, sorry. Yung sa magiging resulta ng eleksyon, you cannot be too ideal. So that's why she endorsed 2 winnable candidates. Kaya in-endorse si Camille at saka si Amy Marcos. Ayun. Kasi kung kunwari, nilaban mo yan. Like for example, yung hindi ka naghanap ng alay, papasok sa 20th Congress. Pagkatas nagkaroon ng dayaan. Pagka nagkaroon ng dayaan, the protest is going to run for maybe a year or 2, ganyan. Minsan nga, tapos na yung entire 6 years nung senador na nanalo. Wala pa ring desisyon. Diba? So, I think Inday also factor that in. Ganon. I am not saying na wag natin bigyan ng atensyon yung dayaan. No, we pay attention to the dayaan. Bigyan natin ng atensyon yan. Pero at the same time, alam kasi nating lahat na kahit magkaroon ng mga kwentas klaras na mga procedures sa eleksyon, the other side of the coin, okay, the other side of the government is not going to stop just because nagbibilangan tayo. Magtutuloy-tuloy yan because the government has to do its thing. So magdedire-diretso yan. So I'm pretty sure itong plus 2 na to, strategic talaga yung desisyon ni Inday dyan. 'Di ba? Kasi alam niya na dadayain ang Duterte. Lalo na dadayain yung mga first timers na candidates. Dadayain yung mga yan, yung mga first timers na yan. Ganon. Gayon pa man, sabi ko nga, huwag kayong malungkot dahil ang na-achieve ng mga Duterte candidates ngayong eleksyon na to is really admirable. 'Di ba? Yung mga first timers na candidates ng PDP, they were lahat ng bumoto diyan na nabilang ng COMELEC, yan yung mga ultimate warrior. Yan yung minimum, hindi pa kasama yung daya diyan. Yan yung mga tipo ng mga taong bumoto sa kanila na na-hurdle nila yung bayaran, na-hurdle nila yung mga pressure from friends and families, di ba? Yan yung mga nakipaglaban para dun sa boto nilang Duterte. And that is, 8 million votes, 10 million votes, 6 million votes to 10 million votes across the board, across the Duterte candidates. At solid yan. If they are going to cultivate yung kanilang presence sa political discourse, sa political landscape, sa social media, 'di ba?
Malakas yan. Next election, the awareness will shoot up and it's gonna change the it's gonna change the entire result. And then at that point, we can win by overwhelming votes. Yung something that cannot be that cannot be overcome by dayaan anymore. Ganon. Ayun lang. Gagawin talaga ni Boyeng yan dahil gusto niyang magpalusot sa mga korupsyon ng gobyerno dahil din sa stand ni Soljan Guevara. Ipa-impeachment si Boyeng kapag naging associate justice, hindi siya karapat dapat sa SC kasi siya mismo kung aabutin pa siya. Sabi ni Prada Lucio, tingin ko kaya gusto ito ni Inday ang impeachment ituloy ni Inday ang impeachment hearing para malinis niya ang kanyang pangalan. Unlike kung hindi matutuloy, nakahang sa isipan ng mga tao kung corrupt ba siya o hindi. Actually, yung trust and confidence kay Inday hindi man nagbago. Siya yung number 1, siya pa rin yung pinakamataas eh. So, ibig sabihin, karamihan ng mga Pilipino, majority ng mga Pilipino, hindi naniniwala na corrupt siya. I think, ang reason kaya gusto ni Inday, kasi gusto niya talagang kalagkarin kung anong pambababoy ang ginawa nila kay Inday, ganun din yung gagawin ni Inday sa kanila. I think it's more of that, Prada. Ganun. Kasi remember yung mga survey na nagsipaglabasan? Yung mga survey na pinaglabasan, trust and approval rating of Inday is still na she's still the most approved and most approved and most trusted government official in this country despite everything. So, mga pinks lang naman yung naniniwalang corrupt siya yung mga yan naman hindi mo naman mababago isip ng mga yan eh. 'Di ba yung 15% na yan? 'Di ba? Karamihan diyan talagang wala na, hindi mo na talaga makausap ng matino eh. 'Di ba? Ayun. So, I think it's really more of yung yun nga, bloodbath. Gusto niya talaga sugatan. Gusto niya talaga sugatan silang lahat. Ayan. Ayun lang. Miss Joey, hindi ba pwedeng hamunin ni VP na ilabas lahat ng CF ng mga nasa gobyerno since pinipilit siya ilabas CF niya para naman fair din sa kanya, sabi ni Daily Simpson. Kasi nga, ang reason, kaya nga hindi rin yan sinasabi ni Inday, kasi if you're going to do that, you're going to violate provisions of Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Anti-Graft and Corrupt Practices Act, and a special law on the privileged information. Meron nun eh. Ma-violate mo kasi yung mga ganung klaseng batas. So kaya niya hindi sinasabi yan. Kaya hindi niya sinasabi. San na si Sas? Teka. San ka na? Ayan. Minessage ko na. Ayun. Ma'am, not sure kung na-address niyo na po. What's your take po? Number 2 si Bam. Legit kaya? No, I do not believe legit siya. Pati si Kiko. Why? Even Toby Tiangco, the manager of Alianza. At ito nakipag-usap to ha, kay Bam at saka kay Kiko. Naniniwala siya na winnable si Bam at saka si Kiko. Kasi kinausap nila eh. Di ba yun yung na-chismis na nung nagkakalasa na yung mga kandidato ng Alianza. Na-chismis yan na nakipag-meeting sila 2 weeks before the election. Ayun. So ngayon, ang sabi is, sabi ni Toby dun sa mga interviews niya, hindi siya naniniwala na mananalo. Totally surprised siya na nanalo si Kiko. At mataas pa yung ranking ni Kiko, no? Number 5 eh. Number 5 si Kiko eh. Hindi siya naniniwala na gano'n. Na parang talagang hindi raw nila nakita sa mga surveys, wala daw. Ganon. Remember, Toby Tiangco is the campaign manager of the administration. So ibig sabihin, yung mga pinaka-accurate na data, yung pinaka-bonggang mga resources, meron siyang access doon. 'Di ba? Meron siyang access doon. So ngayon, sabi ni Toby Tiangco, nagulat siya na lumabas si Kiko. Ako hindi ako naniniwalang nanalo yan. Kaso nga lang, siguro yung 20% na tinkering allowance ng administration sa kanya ginamit. Nanalo. 'Di ba? Nanalo. Ngayon, ang sabi ni Toby, pagdating naman kay Bam, feeling niya, Bam is winnable, pero hindi number 2. Hindi number 2. Ganon. Okay. Remember, ako, I am not taking my position doon sa sinabi ko before na ang lahat ng survey, okay, it is actually, self-regulating yung lahat ng survey na yan. Kasi yung mga survey company, pag naglabas-labas na mga surveys yan, okay, kung sino yung kakaiba dyan, yun yung mind conditioning. Kasi, mahirap magbayad ng lahat ng survey na dapat lahat ng survey lalabas yung gusto mo. Ganun. Ayun. So, ako hindi ako naniniwala dun sa nila. Nevertheless, ayun nga, no, kahit hindi tayo maniwala,
Eh, yan kasi yung lumabas na eh. Yan na kasi yung lumabas eh. Nagtagumpay na sila sa ano nila, sa agenda nila na pumasok yung mga yan. So, di sige. Ayoko kayo dyan kung ako yung ano eh. Pero nandyan na kayo eh. Nasa ano na yon, nasa um, nasa opposition na yon tayo kung gaano na, kung hanggang saan natin questionin yun. Ganun. Like I said, sabi ko nga, pagka lumabas na kasi ang resulta ng eleksyon, pag lumabas na kasi ang resulta ng eleksyon, while we are not going to give up dun sa protest, yung kabilang side kasi ng gobyerno, kailangan tumakbo yan eh, kailangan magdire-diretso yan, hindi mo mapipigil yan. Ganun. So yun lang. At saka, teka, last ano pala natin, last part ng monologue ko before ako magpaakyat ng mga, ang pangalan nito, before ako magpaakyat ng mga customer sa aking tindahan. Ayan. Nilagay ko na yung link dyan sa ilalim Nilagay ko na yung link dyan sa mga gustong makipagtsikahan. Ayan. Okay? Nakita ko si LDC kanina eh. Ayun. Kaso nalampasan ko na yung comment, ang ano-ano. Ang bilis nung akyat ng comment. Ayan. LDC, baka hindi ka busy. Baka gusto mo magpuyat. Join ka na. Ayan. Joey, anong side mo doon sa panawagan na random manual counting for 2028 na honest election? For 2028? Hindi. Ako, ang stand ko, yung overvote, kailangan yun bilangin. Kasi ang tingin ko, ang nangyaring dayaan dun sa overvote, di ba bibigay yung balota? Kunwari, ito yung balota. Ayan, binigay yung balota. So, meron dyan, BAM, yung lahat ng mga candidates, ganyan. Pagkatapos, di ba, siya, bilog-bilog. 1, 2, 3, 4. Kunwari lang ganyan. Kunwari, ayan yung bilog-bilog, ayan yung balota. Pinamigay na sa voters, ganun. Merong isang bilog dyan na nilagyan na nila ng dot. Okay. Ayan. Kunwari may isang bilog dyan na nilagyan na nila ng dot. Eto, ang bilog na yan. Nilagyan na nila ng dot. Pagkatapos ikaw, voter ka, hindi mo napansin yung isa merong dot. Hindi mo nakita. Or, alam mo yon, pagkatapos ngayon, ikaw, nag-shade ka ng ng mga boto mo. Ayan, shade, ganyan. Okay. So ngayon, kunwari ganyan na, sinade mo to. Kunwari, ang maximum mo lang na pwedeng iboto ay 4. Diba? Kaso, merong isa dito na may dot, hindi mo binoto. May isang dot, kasi hindi mo binoto. So ngayon, pagka nilagay mo siya sa machine, ang basa ng machine, 5 yung binoto mo, overvote ka na. Diba? I think, ganito yung dayaan na nangyari sa overvote. Ganyan yung nangyaring dayaan sa overvote. Meron dyan na datan, yung kasi remember before, nilabas rin ng COMELEC, nabibilangin nila yung boto kahit slight lang talaga yung pagkulay dun sa bilog. Ayun. So either this one or naka-program siya. Pero tingin ko baka ito yung ginamit. Kasi pagka-programmed kasi yan makikita eh. Madaling mabisto eh. Sa IT audit, ganun. Ito bibilangin mo talaga manually, ganyan. So ako, tingin ko dapat talaga yan, tingnan talaga yung balota. Kasi I think ito yung pinakamahirap na hulihin na dayaan. Kesa yung pre-programmed na yung pre-programmed na overvote. Ayun. So yun, so feeling ko ganito yung ginawa. Ngayon, like I said, ang position ko dyan is 17 million yung overvote sa Senate. Sa party list, 3 million. Okay? 3 million yung overvote. So ibig sabihin, 17 million votes yung hindi nabilang na boto ng mga senador. And this could change the result of the senatorial elections, So dapat yan, whether may dayaan o wala, kailangan mong bilangin yan. Kasi pag hindi mo binilang yan, malinaw na disenfranchisement yan. 'Di ba? 17 voices yung hindi mo narinig. 'Di ba? Ngayon, kung sabihin na natin, sabi ko nga hindi to usapan ng dayaan, wala pa yung dayaan dito sa usapan.
Wala pa yung dayaan dito sa usapan. Nandun pa lang tayo sa disenfranchisement. Okay? Na kapag ka hindi mo binilang yung boto na yan, 17 million yan, COMELEC is not faithful to its duty of fair, orderly, and clean election. Wala ang trabaho mo, bilangin ang boses ng bawat mamamayan sa nag-iisang araw sa loob ng every 3 years na pagkakapantay-pantay. 'Di ba? So, dapat ito si COMELEC, masigasig siya dyan. Dapat kung wala siyang budget, dapat mag-request siya ng budget. Yan yung pinaka-ano mo yan yung pinaka-mandato mo Hindi ka dapat natutulog dyan. Ganon. So, parang sa akin, hindi po pwede na umarte-arte to si George Garcia na sabihin, wala kasing budget. Ganon. Meron kang budget dyan. Huwag mo kaming ululin. Okay? Pagkatapos, ayun na nga, pagdating dun sa party list, yung resulta ng party list, I think rigged din yun. Okay? And I think, sabihin na natin, hindi naman namin mapapatunayan yung dayaan Di sige, hindi namin masisigurado kung paano yung mga dayaan, yung dagdag bawas and whatsoever. Bilangin nyo na lang yung mga overvotes. Even doon sa ang pangalan nito, yung nasa backstage si Yang, kapit ka lang ha, wait, kapit ka lang dyan. Meron na tayong tao sa backstage wait, sorry. Eto. Nangyari dito. Ayan, ito yung data ng overvotes. Yung data ng overvotes sa party list, 3,315,487. Okay? Yung kasi, yung sa party list kasi, hindi nila pinoclaim yung Duterte Youth at saka yung BH party list. Both Duterte-aligned candidates, party list. Actually, si BH, hindi naman talaga siya Duterte ineme. Kaso nga lang kasi, yung mga political possessions kasi ni BH party list is very reasonable that it aligns doon sa mga sinasabi ng mga yung nag-a-align sa mga Duterte. Ganon. Ayaw nilang paupuin. Ngayon, ang sinasabi ngayon ni George Garcia, hindi naman porket hindi namin pinoclaim, hindi naman ibig sabihin nun hindi na sila ipoproclaim. Ganon. Ngayon, sinasabi nila dahil sinampahan daw ng kaso itong mga ito, ganyan-ganyan. So therefore, hindi pa raw nila ipoproklama at the moment. If you're going to look at the result of the party list race, ayan, ito. I think dito sa part na to. Ayan. Hanggang ayan, okay. Ang inano nila ang in-announce nila is hanggang I think hanggang PhilReca yata. Hanggang PhilReca. Kasi 63 yung seats Pagkatapos, merong mga nakakuha ng 3 seats at saka 2 seats. So kaya I think hanggang dito hanggang swerte yata or hanggang PhilReca yung mananalo. Ganon. So even if less than 2% sila, dahil marami pang available seats, pumapasok sila at makakakuha sila ng isang seat sa 19th Congress. Ayun. So pag dinisqualify si BH party list, eventually pag na-disqualify si BH party list at saka si Duterte Youth, mag-o-open up yung bali 4 na seats yun. Mag-o-open up yun. Masasama si Gabriela. Dun sa Ayun. Ang hindi ko maintindihan, okay? Ang hindi ko maintindihan,
No, si Erwin Tulfo, di ba maraming mga disqualification cases tong si Erwin Tulfo at saka iba pang mga Tulfo. I actually search on the reason why hindi disqualify hindi disqualify si Erwin Tulfo. Tangina, sobrang petty ng reason. Sobrang petty ng reason. Teka lang sorry, wait. Ang reason ng COMELEC, kasi daw, yung nagpapadisqualify kay kay Erwin Tulfo, ayan, ginunk daw nila yung disqualification kay Tulfo kasi nag-fail daw to submit proof of service of the petition with the complete annexes to the respondent or an affidavit of service in case the former is not possible. Ginunk nila yung mga disqualification cases for grabe, for a technicality. Tapos ang sabi dito ni yung reason kasi kaya nila dinismiss yung disqualification case kay Tulfo. Yung isa, ang reason, hindi raw kasi nag-provide ng certified true copy ng certificate of candidacy yung nagpetition. So kaya na-dismiss. Yung certificate of candidacy, tangina hawak ng COMELEC yun eh. 'Di ba? Hawak ng COMELEC yun eh. Pagkatapos yung pangalawa, na-dismiss dahil yun nga parang dapat daw kinopy furnish para alam nila yung dinedemanda sa kanya, ano yung petisyon. Sapagkat failure to copy furnish is already a ground to dismiss the petition. Sabi ganun ni Garcia. Ayun, so hindi raw na-copy furnish. Okay? Bakit hindi mo in-order? Since this is a case involving public interest, bakit man lang hindi in-order? 'Di ba? Dapat in-order mo na, hindi mo na-furnishan ito, ganyan-ganyan, hindi kami magde-decide dito. I-comply mo na lang muna to. Total, rules lang naman yan. 'Di ba? Ayun. So anyway, sobrang kadiri. I think George Garcia should be impeached. Talagang kadiri siya talaga. Sobrang kadiri siya talaga. Ayun. Anyway, ayan. Hello, Yang. Yong pala. Si Yong pala to. Hello, Joey. Narinig mo ako? Yes, naririnig kita at nakita kita na nakahiga ka na sa kama mo. Iyan ko lang kasi yung resolve kasi ni Inday na nung dinamay ng Quadcom yung mga tauhan niya sa Office of the Vice President, parang nag-flashback sa kanya yung sa resolve niya. Kaya yung galit na galit talaga siya. Kaya tingin mo may room for reconciliation sa puso ni Inday o wala? Sa tingin ko, kung meron, napakaliit siguro na chance. Sobrang liit. Siguro mga 1% lang siguro. Tingin ko walang influence si dito. Tingin ko walang influence si Amy dito kahit magkaibigan sila ni Amy. Parang feeling ko hindi siya mako-convince na saka hindi lang naman kasi kay BBM siya ganun nagagalit o pati dun sa Quadcom saka sa kay Romualdez. Kumbaga parang damay-damay na kayo, pagsasabayin ko lahat kayo, parang ganun. Oo. Kaya siguro gusto niya yung bloodbath na ganun. Yun gusto lang kumbaga na gusto niya gumanti. Tingin ko gusto talaga ni Inday na ginawa niyo, binalasubas niyo ako babalasubasin ko din kayo. Ayun. Siguro sa Quadcom, siguro ang ganti niya talaga doon, yun yung talagang bumaba siya rito sa Manila para mag-campaign against dun sa mga nagbalasubas sa kanya doon sa Quadcom. Siguro yun ay isa sa ganti niya. Tapos yung hindi ko alam kung paano siya gaganti dun kay Romualdez. Pero kung kay BBM siguro eto na yung kahihiyan ni BBM kapag natalo tong feeling ko maraming hawak na skandalo si Inday on Martin.
Maraming ano yan, maraming hawak na skandalo yan. Hindi ko rin alam. Na siguro sa tingin ko rin. Tsaka ano, yun lang, Joey. Kung hindi man sa impeachment trial niya, si Martin. Siguro pag nasa power na siya, marami siyang hahabulin na na illegalidad ni Martin. Ayan. Parang naalala ko na na yung mga nasa quad parang mayroon yata may mga kaso yata sa ombudsman ganun. Sorry. May mga kaso yata sila sa ombudsman. Ganun. Sino? Yung iba sa mga quad ko. Oo, marami sa kanila may kaso. Si Don Gonzales, si JJ Suarez, may kaso sa ombudsman. As in, runs in billions yung kaso nila sa ombudsman. Ayun. Grabe. I think cases will be filed against Dan Fernandez, Case Barbers, Caraps Paduano, Benny Abante. Maraming mga ombudsman cases sa may sa mga yan. Ayun. I'm very sure. Ayun. Anyway, anything else, Yong? Meron ka pa gusto ikwento? Wala na. Salamat, Joey. First time ko to. Oh. Ayun, wala kang masyadong maichika. Sige. Maraming salamat, Yong. At ikaw sana ay matulog ng matiwasay. Ayan. Alam ko nasa kama ka na. Sige. Okay, welcome. Thank you. Ayan. Hello, everyone. Hello, telephone. Naririnig na ako. Naririnig ka na namin. Hindi kasi nga nagkakaroon ng issue kasi nga meron akong wireless na speaker. So pag nagkakaroon siya ng mga Kembular Chimbo Star,